Hello po, kumusta? Paula's Dine-In again ha, Tita Rose. Pag napanood nyo to, ito po yung aking ginagawa. Bumili po ako ng isang bunch na asparagus. Kinuha ko yung tapos bala ko ikisa or something, Pero, para makatipid kayo, yung pinutol ko, pwede nyong gawin to, sayang ba? Kunin mo yung malambot, igaganon nyo lang siya. Ayan pwede nyong gawing ulam pa rin pagigisa nyo. Yung iba nilalagyan lang ng egg. Ipiprito, maglalagyan ng egg. Ay, ang sarap niya. Gustong gusto ko tong asparagus kasi ang lasa is para siyang corn. Pag ginisa or dumila sa apoy ang ganyan gaganyanin mo lang. Para tipid, ano ba naman yan? Huwag na tayo mag-inarte, yung iba hahatiin tapos itatapon tong part na to. Abay, sayang yan, Pwede pa rin gamitin. Ang kukunin nyo lang yung malalambot na part niya. Kasi yung iba, pwede pa rin naman. Pero yung balat niya, pag nasa bandang baba na dito, like this one, medyo matigas na. So, aalisin mo yung balat. Tapos, pag ginisa mo, ang sarap na ko. Lalagyan ko lang ng sesame oil, ng toyo, ng sibuyas kamatis na igigisa. Ay, napakasarap. Maniwala kayo sa akin. Paula's Dine-In, ha? Wag mag-inarte. Kailangan nakakatipid sa pagkain. Kakainin namin to ng lunch. Ganito lang ang gagawin natin. Sayang kasi yung part na yon. Pero kailangan kasi tinatanggal mo yung ibabaw na yan, yung balat. Kasi pag po yung bandang puwita na ng ganito, ng asparagus, yung dito ang tinanggal ko sayang kasi. So, ang ginagawa ko, tinatalupan na lang yan. Tinatanggal ko yung matigas na part ng balat. Pero yung gitna naman ganito, pagkain pa rin yan. Nutrition pa rin yan ng katawan natin. Kaya wag tayong magsasayang ng pagkain. Ito po ay naandito po kami ngayon sa restaurant. Ito ang aming lunch. Kasi wala pong customer ngayon. Kailangan gagawa naman tayo ng paraan para kumita. Makakain naman tayo. We need energy, remember. Ayan ang Tita Rose, panayang hiwa, panganay tanggal. Buti na lang merong usong ganito. Kung hindi, pakahirap kayang mag Kanina nga sabi ko, ano ba yan? Bakit tinihiwa kong kutsilyo? Matalas naman kutsilyo ko, tingnan mo. Mumurahin yan, pero my gosh, ang talas, maniwala ka, nabili ko lang sa IKEA. Yung ganyang klaseng kutsilyo, yan ang gamitin mo. Ito po lahat yung nakuha ko. Dito po kasi, ang ginagawa ng mga Canadian, alam nyo naman, mga mag-inarte, ito lang ang kukunin nila. Yung the rest, kita nyo naman, ang dami, itatapon na nila yan. Sayang yan, malambot pa naman, so, kinuha ko para kainin din namin. Healthy naman yan, Napaka-healthy sa katawan ng asparagus. Pero ang asparagus po, para maging healthy, wag niyong masyadong i-cook siya. Kailangan hindi yung lutong-luto. Parang half-cook lang. Stir fry mo lang siya. Papakita namin sa inyo kung paano stir fry. This one hindi yan kasama, ha. Ito lang po siya, ha. Di ba ang dami? Ang sarap niyan, tapos lalagyan ko ng Nako, maniwala kayo masarap. Intayin nyo lang, ha? Intayin nyo lang. Pakita ko sa inyo kung gaano kadaling lutuin. Ilang minuto lang, mga 3 minutes, 5 minutes pinakamatagal, luto na siya, okay? Ayan, may nahiling, lagyan daw ng baboy. Ako po iyon. Gusto ko sana, wag na lagyan natin ng baboy, nakakaano naman. Pag po, sa commercial kitchen po, kailangan, pag meat na hilaw, gagamit po kayo ng red na kulay ng hiwaan. Ayan. Kasi pag hindi kayo gumamit ng ganyan at dumating yung Alberta Health Eklabos na yan, ay magagalit sila. Bibigyan kanila ng ultimatum na you cannot do that. You have to use proper na hiwaan para sa may meat. Hilaw na meat po ito, kaya ito gagamitin namin. Pag po luto na ang meat na hihiwaan, brown naman ang gagamitin yung kulay. Maarte ganyan dito.
Kaya po dito sa commercial kitchen, pag kayo nagluto, lagi po silang may anyway, magkatabi siya ha. Dapat hindi magkatabi. Pinagtabi ko na kasi iluluto ko din naman sila. So, wag po kayong mag-alala. Nag-inarte lang ang Tita Rose ngayon. Gusto ko lang explain kung ano yung hinaing ko sa buhay. O, ayan. Nilagyan ko ng baboy na. Itodo na natin kasi sayang, may matitira pa. Alam mo naman ng Tita Rose, ayoko nagtitipid pagdating sa pagkain. Kailangan sakto, siksik, liglig at umaapaw ang mga recados natin. O, kita mo, o, halos 1/4 ng ano, panghalo na. O, game. Ayan, ha. Tapos, maarte tayo eh. Alam mo naman, Tita Rose, may kaartihan yan. Gamit tayo ng ano ha, ng virgin 100% pure olive oil. Nakigaya ha. Actually, ginaya ko lang to. Nag-inarte kasi ko. Nag-inarte ko ngayon ha. Maarte. Lalagyan natin yan. Tapos, buksan natin ng kalan. Makapal po na ano ang ginamit ko. Yung malaking, makapal na halo para masarap pang stir fry pag makapal siya. Bukas na po yung kalan. Bukas na siya. Makapal na lutuan, na wok, para pag nag-stir fry, masarap. Ano? Ang temperature po ng olive oil, kailangan bibilisan nyo kasi mabilis pong matunaw. Ano? Ayan. Gisa-gisa lang. Maarte. Gisa-gisa lang yan. Kailangan nakikita natin yung sarap ng pagkain. Nasa paggigisa daw po yan. I usually do the garlic muna bago yung onion. Ganun po akong maggisa kasi yung po natutunan ko sa tatay ko saka sa nanay ko. Alam mo naman ang luto namin, old school. Kaya authentic ang pagkain dito sa Paulos. Gisa-gisa lang yan. Lalagyan mo lang yan. Tapos, para sumarap, lagyan ng paminta. Masarap, maraming paminta pag stir fry. Luto-lutuin natin. I have to cook this more kasi gusto ko dun sa igigisa natin na ano yan, na asparagus ay half cook lang po siya. Kung hinap cook ko yun tapos hindi pa masyadong luto itong meat, hindi masarap. Nakita niyo yung hinaan ng apoy kasi pag hindi mo hininaan, susunugan ka naman, di ba? Kasi yung wok na ginamit mo, yung makapal na metal. Pag po kasi makapal, even ang ano niya, kaya lang mabilis po siyang uminit. At the same time, kasi ginagamit po namin flame is yung blue flame. Mainit po kasi yun kesa dun sa yellow or orange flame. Ganyan lang yan. Lagyan ng konting asin. Para masarap. Mamaya lalagyan ko siya ng soy sauce. Alam mo naman dito sa amin, maraming klase ng soy sauce. May dark soy sauce, may light soy sauce, meron din po kaming sweet soy sauce, meron kaming soy sauce para sa mga isda, meron ding soy sauce na para sa pork, may soy sauce na para sa vegetable lang. Yun po ang ginagamit namin para masarap ang pagkain niluluto. Kita mo? Sarap yan. Nilakasan ko na ulit kasi nawala na yung init masyado. Ganun lang. Lakas, hina, lakas, hina. Pag may pinagdadaanan, dapat kailangan laging malakas. Hahanap ng paraan. Ayan, malapit ang malito. Kasi hiniwa ko ng maliliit. Ayan, kailangan lumabas yung lasa. Hinamit ko lang po konting olive oil and then there you go, na siya, naglagay na siya ng ng mantika sa sarili niyang Yun yung sinasabi na para namang iniisahan mo ko, ginigisa mo ko sa sarili kong mantika. Iyan yun. Diba?
Sarap to. Kami. Ganito lang kami. Hanap ka. Kukunin ko na yung ano ha. Pwede na yan oh. Kukunin ko na yung lagay ko muna yung matitigas na Parsian. Aha. Hindi na po kami nag-uugas ng gulay pag ganito kasi malinis naman po siya. Oh. Ayan. Ay. Bisa-gasya lang. Para lang ano yan. Alam niyo yung ano pa yung yung malunggay, yung bunga ng malunggay. I think masarap din siguro yung itong yung parang bunga ng malunggay na kinakain. Tapos ganito mo ilalagay. Oh. Oh, ayan. Oh. Sandali lang po ito. Ayoko po kasing lutong-luto. Oh, tapos lagay mo na yung sumunod na matigas. Oh. Huli to kasi ito ay napakalambot na niya. So hulihin natin 'yan. Oh. Yung kakain sana na ganito karami na 2 tao, 3 tao, dinagdag mo 'yan, eh di nakalimas 6 na tao ka. Nakatipid ka pa nun. Oh. Sabi nga ng nanay ko nun itindahan din po kasi kami nun, mga pagkain minsan, magtitinda kami ng mga 1, 2 putahe. Sabi ni nanay ganito, kapag ikaw ay marunong sa buhay, hindi ka mahihirapan. Bakit ka mo? Pag ikaw'y nalibre ng pagkain sa isang araw, nagtinda ka, malaking bagay na yun, nakatipid ka. Diba? Tama po yun. Kailangan marunong tayo sa buhay. Hindi po totoong Ang problema po na ang sabi kapag ikaw ay ayan na po. So, nawawala na po yung niya. Yung konting lagyan natin ng konting sabaw. Konti lang naman. Siyempre para makuha mo yung lasang yun o yung nasa ilalim. So, ayan na. Tapos po, lalagyan ko siya ng light soy sauce na may konting yun po yung light soy sauce namin na medyo matamis ng konti. But I think I have to look for that one pa. Ito po. Pero medyo po siya. Light soy sauce siya pero medyo thick po siya. Pero soy sauce na matamis siya. Medyo matamis. Ayan ha. Oh. Oh. Ngayon, dahil ang lutoan ko ay makapal, nag-store po siya ng init. So, haluin ko ng konti. O, pagkahalo ko ng konti, ayan. Pagkahatulo ko ng konti, may apoy siya ng medium to low. O, ayan na siya. Dagdagan ko ng konting sesame oil. Napakasarap po nito sa stir fry. After po ng maluto na, yung paluto na, lagyan nyo ng sesame oil. Tapos, nilagyan ko ng paminta para masarap. Ang sarap-sarap yan. Naniwala kayo sa akin. Oh, malasa. Oh, nilagyan natin ng salt. Kasi lagyan ko yan. Ito ang pampasarap dyan Oh. Sweet soy sauce. Sweet soy sauce. Oops. Wag nyo na lang tingnan yan. Kasi pwede namang hindi. Dahil baka naman. Oh, diba? Sabihin baka naman hindi naman. Oh. Ayan po. Luto na siya. Patayin ko na. O, game. Kakain na kami. Okay. Ayos na po yan. 4 lang naman kaming kakain dyan. Okay, bye. O, simple lang. O, lagay ko dito. Titikman ko Pero pag ako tumikim, gusto ko marami. Ayoko ng konti. O, titikman natin yan. Lagay ko dito. Tapos, meron po kami nilalagay dyan, O, ganyan. Fried onion.
Tsaka garlic oil. Diba? Sosyal pakinggan, garlic oil. At tsaka garlic, fried garlic. O, ayan na. Titikman na natin, ha? Kung masarap, ha? Kung totoo. Ah. Masarap. Ito lang pwede na. Huwag mo nang lagyan ng kanin. Masarap. Crunchy pa siya. Tas ang lasa ng, I don't know, sa akin kasi ang palasa ko dito, para siyang, alam niyo ba yung ano, yung lasa ng corn? Ganun po ang lasa ko dito sa gulay na to. Tas ayun yung binalatang ko. Crunchy, ang sarap. Salamat po, Palos Dine In by Tita Rose.